Hello mga ka-viewers, welcome back to my YouTube channel ulit, Kois Repair and Tutorial. So mga ka-viewers, mayroon tayong i-repair ngayon or mayroon akong i-repair ngayon. So ito mga ka-viewers, ito po ay washing machine, twin tub at kanyang brand ay Fuji Denso. Ayan. So ito pala mga ka-viewers, ang problema nito ay hindi gumagana yung dryer at saka yung washing machine. Ayan. So ito pala ay na ano ko na mga ka-viewers, ay ito po ay na-open ko na siya mga ka-viewers at sira po talaga yung kanyang motor sa dryer. Yan. So, yan po mga ka-viewers. So yan po yung kanyang motor sa dryer. Ito. Tinanggal ko na mga ka-viewers dahil tinitest ko at sira siya mga ka-viewers. Yan. So ngayon, ito naman sa ano mga ka-viewers, sa kanyang washing, kaya po ay hindi siya gumagana. Nag-humming lang siya dahil po sa kanyang kapasitor. Yan. Kita ko sa inyo mga ka-viewers. Ito tayo sa likod. Ayan o. So nabaklas ko na to mga ka-viewers, yung motor ng dyan o. Motor ng dryer. Yan. Yun na yung pinakita ko kanina. So yan o. Kung nakita nyo itong kapasitor na to, so dual kapasitor siya. Itong yellow na to, ito ang para sa washing. Mayroon siya nakalagay dito na 6.5 microfarad yung sa kanyang washing machine. Tapos sa kanyang ano naman, sa kanyang hindi kita. Yan o. 6.5 microfarad sa kanyang motor ng washing at saka sa ano naman 3.5. Ang baba naman ng ano nito, 6.5. So sa dryer niya ay 3.5 mga ka-viewers, yan o. So buong buo pa tong para sa dryer. Itong red na to. Buong buo pa siya mga ka-viewers kasi nagre-red pa siya ng 3.5. Ito, wala na mga ka-viewers, bumaba na. 800 nanofarad na lang yung natira, yung sa washing. Kung nakita nyo, lumulobo siya mga ka-viewers, yun o. Lumulobo siya, yan o. So pasensya na po sa aking kamay, medyo madumi. So yan o, lumulobo siya mga ka-viewers. Kaya po ang dahilan ay hindi siya gumagana at naghahaming lang yung motor ng washing machine. Pero buo naman to mga ka-viewers, itong motor ng washing machine kasi tinitest ko siya. Ito kasi pinagbabaklas ko na. So buo po ang motor ng washing machine mga ka-viewers, na-itest ko na yan. Ang sira lang talaga nito, kaya hindi umiikot yung motor ng washing dahil dito, you know, nag-bloated siya, you know. At ang natira sa kanya ay hindi na maabot ng 1 microfarad, kaya 800 plus na, kaya mahina siya. So, hindi niya kayang mapaandar yung makina ng washing. Yung sa dryer naman, kaya hindi gumagana, ang motor niya yung pinaka problema mga ka-viewers. Yan. So kaya ito po ang i-repair natin ngayon, or i-repair ko ngayon mga ka-viewers. Itong motor na to. Yan. Yan. So pakita ko sa inyo mga ka-viewers na sira talaga yan. Yan po. So pasensya na po, medyo ano dito. Oh, naano na ako dito mga ka-viewers, tambakan ako sa i-repair. Yung iba naman ay binili ko din galing sa junk shop katulad nito. Yan, binibili ko yan ng 100. Nabili ko kanina mga ka-viewers, 100 lang. So yan, ba tayo napunta dyan? Dito tayo sa ano. Yan, dito tayo sa ating ano. Yan, pakita ko to sa inyo mga ka-viewers kung ano ba to siya. Tawag dyan. Sira o hindi. Yan, para makita nyo. Kuha muna ako ng ano pala. Kalimutan kong kumuha ng cutter. Yan. Para to ngayon, wala tayong ano. Wala tayong sira kasi yung ano ko mga ka-viewers. Isa kong hirap mag-video mga ka-viewers kung ano lang tayo. Walang kasama, walang nag-i-video. So yan. So ito na po mga ka-viewers, yung kanyang motor. So pakita ko lang sa inyo. Yun. Yun. So ang common nito mga ka-viewers ay kulay asul or kulay blue. Ito po yung kanyang common. At yung kanyang ano, yung kanyang pinaka line capacitor, itong green. Yan, pakita ko sa inyo mga ka-viewers na wala talaga siyang reading. So dito tayo. Ay, yung tester ko. Yan, hindi pala kita yung tester kagwang. Yan. Yan ka muna banda. Para makita yung tester. Ayun.
May ano pa, nagpasaan sa labas. So yan mga viewers, try natin siyang i-test. Yan. So dito tayo sa line. Wala. Mayroon siyang wait lang ha. Ayun. Wala mga viewers. Wala siya. Milliohms lang yung nakalagay dyan. So wala yan. Dito tayo sa red. Sa red naman mga viewers, wala din mga viewers. Ayan, wala din siya. Tapos itong dalawang to, dapat mayroon to pag i-add natin. Ayan wala din mga ka-viewers, open. Yan, open siya mga ka-viewers. Wala siya. Yan, diba wala siyang reading. Ayaw pati mag-focus tong aking camera. Kagwang to, cellphone na to. Yan, wala siya. So ulitin natin dito sa blue. Ayan, wala. Milliohms na nakalagay dyan. Wala yan mga viewers. Dapat kasi ito pag dito tayo sa common, tapos sa line capacitor ito, itong green, dapat to may makareading tayo dito ng 90 or 80, ganyan, or 70 ba, 70 ohms. Tapos dito naman sa isang linya, dapat ito ay nasa mga 100 plus, mga 170, 150, ganun yung reading niya mga viewers. Dapat ganun yung reading niya. Pero wala siya open. Yung nakita nyo na 35, wala yan try kong bitawan sa kamay ko wala pa rin siya diba wala siya. Milliohms lang. So wala yan mga viewers. So open tong motor na to. Kaya ito po ang ko ngayon mga viewers. Babaklasin ko muna to. Yan. Babaklasin ko to. Hindi ko na pakita sa inyo ang pagbaklas ito mga viewers kasi medyo mahirap to baklasin Yan. Sisilsilin ko pa to. Pakita ko na lang sa inyo pag tapos ko itong mabaklas mga ka-viewers. Yan. So hindi ko na pakita sa inyo ang pagbaklas ito kasi medyo matagalan tayo dito pagbaklas. At walang mahirapan akong mag-video kasi ito ang gamit ko ay lang. Yung mababa lang na tawag dyan. Wala akong yung tripod na may stand mataas. Nasira yung aking mga ka-viewers, yung may mataas. So sira, bali. So ito lang yung nagamit ko. Itong mababa lang at DIY lang kaya hindi ako pwedeng bibidyohin ko to habang nababaklas ako. Wala akong mapaglagyan. Yan. So ayan mga ka-viewers balikan ko na lang kayo pag tapos ko na itong mabaklas. So stay tuned lang mga ka-viewers. So ayan mga ka-viewers, ay nabaklas ko na po itong motor ng dryer. Yan po. So baka isipin nyo mga ka-viewers na hindi ito ang motor na sira. So ito po yung kanyang yan So ito po yung kanyang pinaka housing. Yan. Tapos yung sa banda sa baba ito, So ito po mga ka-viewers at ito yung kanyang pinaka windings yung motor niya. So yan, pakita ko sa inyo mga ka-viewers na yan talaga baka isipin nyo na ibang motor yan. So pakita ko sa inyo na ito na po yung kanina, So ito yung common niya na kulay blue. Dito tayo sa red. Di ba wala? Kita nyo wala. So wala siya. Yon. Tapos dito tayo sa kabila. Wala din. Di ba open siya mga ka-viewers. Tapos itong dalawang to, red at saka green, yan wala din. Dahil open siya. So yan. So ito ang ating ngayon mga ka-viewers. Hanapin natin dito yung kanyang putol or mayroon ba siyang putol. Kasi pag wala tong putol mga ka-viewers, sa tingin ko sira nito ang kanyang kasi mayroon siyang thermal fuse. Yan, thermal fuse po yan mga ka-viewers. Meron siyang fuse sa ilalim. So tingin ko parang yan po ay nasira na. So bago ko pa yan i-open ko na ito dito mga ka-viewers. Yan. Kasi ito talaga yung pakay natin na ma-repair natin tong washing na to, yung motor na to. So try natin siyang halughugin kung saan yung kanyang putol. So yan, ito muna yung mga ka-viewers Yung dahan-dahan tayo baka tawag dyan. Ito na lang ako magputol baka maputol ko pa tong lahat-lahat na windings nako. Baka meron tayong mapatid dyan. So dito tayo magpuputol para sigurado, para walang madamay na windings. Yan. Dahan-dahanin lang natin mga ka-viewers kasi baka mayroong ibang madamay. So para sigurado tayong walang madamay, yan, dahan-dahanin lang natin. Yon. At i-open na natin to mga ka-viewers.
Itong wire na to. Itong tali na to. Tatanggalin natin ito mga kabiyers at halughugin natin dyan kung saan yung nagka-problema dyan. Bakit siya walang reading? Kung tutuusin bago pa itong kanyang motor nagkaroon lang siya ng kalawang. Siguro ito ay mga kabiyers na tumulo siguro galing sa taas yung tubig. At dito na hindi naman leaking yung kanyang rubber mga kabiyers yung sa dryer. So hindi naman leaking, wala namang butas doon. Natalsikan lang talaga ito ng tubig yung kanyang pinakamotor, kaya nakita nyo kanina ay may kalawang siya, may kunting kalawang yung pinakamotor. Excuse me po. Yun. So medyo mahirap din ito baklasin mga ka-viewers kasi pag puputulin natin to, wala tayong gagamitin uli na pang dito, pang tali. Kaya hindi ko siya pinutol-putol. Kasi gagamitin ko pa siya mamaya mga ka-viewers bago ko sa pag isa uli ko to. So gagamitin ko pa rin uli tong kanyang tali. So yan mga ka-viewers. Yan, pasensya po mga ka-viewers wala tayong upload ng 2 araw kasi nung isang araw kasi nagka-blackout dito sa amin, walang kuryente pati kahapon. So walang kuryente mga ka-viewers kasi malakas ang hangin dito sa amin at ulan. Hindi naman talaga yung malakas talaga as in, pero mapuno kasi dito sa amin mga ka-viewers at mayroong mga puno dito na natumba, kaya nagkaroon ng sa kuryente. Wala kaming supply ng kuryente, kaya yun, wala tayong upload. Kaya ngayon lang ako mga ka-viewers nakapag-vlog ulit kasi bumalik naman sa yung aming kuryente dito. Sana po ay hindi na ma-blackout mamaya para maka-upload tayo ng maayos. Kasi pag mag-blackout, nako. Meron naman akong mga solar dito pero sa pang-ilaw lang. Wala akong solar na ginagamit pang mga kabis, pang tawag dyan para sa power supply ko. So wala. Kaya kailangan talaga ng kuryente. Wala kasi tayong pangbili dyan mga viewers. So ayan mga viewers. So yan ako muna ito mga viewers. Yan ako lang muna ito mga viewers kasi mahirap siya baklasin. Yun. Yun. Medyo mahirap pala talaga siyang baklasin mga ka-viewers. Pag pabaklasin natin siya, medyo mahirap. Kaya hindi man natin pwedeng mamadaliin to. Baka madamage natin yung pinaka-windings niya. Kaya dahan-dahan lang talaga to mga viewers pagbaklas. So yan, balikan ko na lang kayo ulit pag mabaklas ko na to mga viewers. Hanapin ko, yan ako lang to. So balikan ko lang kayo ulit pagtapos ko ng mabaklas to. So yan, stay tuned lang ulit mga viewers. Pasensya na po. So ayan mga viewers, ay tapos ko na siyang baklas yung kanyang wiring. So mayroon ako nakita mga viewers na tawag dyan, nagpuputi-puti. Yan, ito. Yan kung nakita nyo, yan Yan. Yan nagpuputi-puti siya mga viewers. Tapos dito mayroon din isa. So yan, pero hindi naman naputol yung isa. Itong dito, parang naputol na to yun parang naputol yan. So ang gawin ko dyan mga viewers, ko muna siya. Tawag dyan. Lakihan ko muna konti. Ayun. Toothbrush ko yan. So pasensya na po sa aking toothbrush, medyo madumi. Ito lang naman kasi ay pang toothbrush lang ng mga windings yan. So ko siya, toothbrush ko siya mga viewers. Tingnan natin siya kung
saan yung naputol dito. Yan, dahan-dahanin lang natin. Yan, so medyo ano siya. So saan kaya dito naputol mga ka-viewers? Ito kasi ay niligo nila ng yung varnish, kaya medyo tumigas. Yan, ano ko muna siya kasi tumikit. Dumikit siya mga ka-viewers. Putulin ko muna dito mga ka-viewers ha. Dahan-dahanin ko lang din, baka madama itong iba. So kasi para maano natin yan, para maano ko na siya maayos. Kailangan kasi yan tawag dyan, baklasin tong kanyang pinakatali para maano natin siya. Medyo tumigas nahirapan ako sa kalisod nito. Yon. Ay, yan. Ito pag ganito mga kabiyos ay ano lang to siya, patsambahan. Pag matsambahan natin na ma-repair, so okay. Kung hindi ito matsambahan, nakasundo naman kami ng may-ari na sabi ko sa kanya, pag hindi ko ito matsambahan ma-repair, so bibili talaga siya ng bagong motor. Nag-oo naman siya mga viewers. Yan, kung hindi daw ko daw ma-repair, so bili siya ng bagong motor. So ganun, mas okay yung ganung klaseng customer. Madali siyang kausap. Kaya sabi ko, ang pagre-repair ng motor ng washing ay hindi 100% na making okay. Minsan kasi pag hindi na natin hindi makita ng technician yung pinakaputol or hindi na kaya talagang mai-repair dahil marami ng putol, kaya magi-give up talaga yan. Ako kasi para sa akin hindi ko na kasi bigyan ng panahon pag marami na siyang putol, kasi mahirapan tayo dyan. Kaya pag marami ng putol, sa tingin ko na hindi na kaya, so pabibilhin ko na ng motor yung may-ari. Pero hanggat kaya ko pa, try ko din siyang i-repair. Kasi once technician kasi tayo, dapat marunong din tayong dapat tawag dyan, makipagsapalaran ba, kumbaga. Kasi kung sakaling ma-repair, hindi nabibili ng bago yung may-ari. At sabi ng iba, hindi na daw matibay kasi dinugtong na. Hindi naman, kapareho lang din naman ng bagong motor. Kahit nadugtong yan, aabot pa naman yan ng ilang taon. Kasi marami na naman din akong ni-repair na tumagal din. Tumagal naman yan mga kabers, basta makita mo lang talaga yung mga putol, so matik yun. Pag may dugtong mo lang yun, andar yan uli. Yan, tumigas talaga siya mga viewers. Yan, ito parang putol to Yan, hirap niya baka maputol ko pa to. Tumigas kasi siya mga viewers. Yan, medyo mahirap. Yun. So yan, hanapin ko muna dito mga ka-viewers yung at hanapin ko muna yung kaputol. Pakita ko na sa inyo pag nakita ko na yung mga putol-putol. Ito na umido. Yan, hanapin ko dyan kung saan yung ilan yung naputol. Pakita ko na sa inyo pag nakita ko na yung putol. Yan, stitch na ulit mga ka-viewers para kasi medyo humaba yung ating oras. Yan. So balikan ko na lang kayo ulit mga ka-viewers. Ayan po mga viewers ay so nakita ko na yung pinakaputol. So ito, itong dalawang to.
Yan, yung dalawang yan. Yan. So putol yan siya. Yun yung kanina yung nagputi-puti. Ito pong nakita nyo, hindi yan puti-puti mga kabiyers. Ano yan siya? Yung parang ano yung tawag dyan? Insulator, paper, you know. Insulator yan nilagay nila sa manufacturer nito, hindi yan. So itong dalawa lang, ito lang po ang naputol. Itong putol na to. Ito namang dito, you know. Ayan. So tinuluyan ko na lang siya mga ka-viewers. You know. Ayan. So itong dito, yan, tinuluyan ko na lang yan. You know. Kasi yan yung kanina yung nagputi-puti, nagputi-puti. Hindi pa siya naputol pero nag-start na siya nagputi-puti. So tinuluyan ko na siya. Pati ito yung kadugtong niya para walang back job. So yun lang ang naputol talaga yung dalawang yan. So yan, ano ko muna yan mga kabis, i-join ko muna yan gamit itong dalawang wire na to. So idugtong ko muna yan. Hindi ko na ipakita para hindi nahaba tong video natin. Ano lang naman yan, susoldahin lang naman yan idugtong. Yan, balikan ko na lang kayo pag nadugtong ko na yan. So yan, ka-viewers, section ng uli. So ayan mga ka-viewers, ay tapos na nating ma-assemble yung ginawa ko kanina. So nakita nyo kanina walang reading yan. So try natin siyang i-test uli mga ka-viewers. Yan po ating tester. So naka-read tayo sa ohms value. So yan, so sa common tayo mga ka-viewers. So nakita nyo yung ating kulay red ay mayroon tayong 96 ohms. Yan o. Tapos yung ating kulay green, so mayroon tayong 113. Ibig sabihin mga ka-viewers, yung itong red yung natin, line capacitor. So mali yung sinabi ko kanina na ito yung line capacitor. So ito pala yung naka-red. Yan o. So good na siya mga ka-viewers. Pag i-add natin yan, itong dalawang yan, so makakuha tayo dyan ng 200 plus 213 209 pala yan. So good na yan mga ka-viewers. Okay na yan siya. So na-repair natin yung motor na ang problema ay maraming nagpuputi-puti ang tawag dyan, nag-corrosion. So maraming putol, tapos na-repair natin. So okay na yan mga ka-viewers, balikan ko na lang kayo pag matapos ko itong ma-install dito. Okay, wait lang, naka-charge pa lang cellphone. So yan, yan ko na-install mga ka-viewers. Yan, balikan ko na lang kayo pag matapos ko nang ma-install yun, yung mga pinakamotor ng dryer. So yan. Ito na po, yan. So yan mga kabirsa, stay tuned lang po. So balikan ko na lang kayo pag matapos ko na yan, mailagay dyan sa loob para hindi na masyadong haba itong video natin. So yan. So ayan mga ka-viewers, ay video nagabihan tayo kasi blackout pa dito sa amin kanina. So ayan mga ka-viewers, tapos na po yung ating yung ginagawa ko na washing machine, kung nakita nyo. Yan po. Yan. Tapos dito tayo sa likod. Yan. Na-install ko na yung motor ng dryer. Yan, nakita nyo. Ayan. So ano pa? Ito mga kabis ay namali ako dito. Kailangan ko pa itong ilagyan ng plastic. So nakalimutan ko. Para kung sakaling yan, may leaking yan, so hindi mababasa yung kanyang wirings. So yan, nakita nyo. Andyan na yung motor. Tsaka yung niya mga kabis, dalawa na din yung separated na yung capacitor ito. Sa washing, kasi sira kasi yung sa washing. Sa dryer naman, yung capacitor sa dryer, yan, ang lumubo kasi dito yung para sa washing. So buo pa yung para sa dryer, kaya ginamit ko pa rin siya. Bali dalawa na yung nandyan sa lalim mga ka-viewers na capacitor. So ayan, itetest natin yan mga ka-viewers. I-plug ko muna to. At pasensya na po ay medyo nagabihan yung aking pag-repair. Yan, so dito tayo sa kanyang dito tayo sa washing muna tayo mga ka-viewers. Yan o. Ayun. Yan o, gumana na siya mga ka-viewers. Gumana na po yung washing machine. Yan. Yung sira niyan yung una, naghahaming lang. So hindi umiikot kasi lumubo yung kanyang pinaka-kapasitor. Kaya wala siyang hindi niya kayang paikutin tong motor. Yan. So ngayon okay na siya, gumagana na. At ito naman tayo sa dryer mga ka-viewers. Yan o. Yan. So umaalog na yung dryer. Ayun. At biglaan ko itong i-open. Ay, huminto kagad. May brake. So ito sa loyo mga kabir, sa likod.
sa likod tayo para makita natin yung under na ayan o. Ayan, makikita nyo. Ayan o. Umikot na yung pinaka-dryer. At kung itaas ko tong pinaka-cover niya, magbe-break yan. Ayan o. So yan, umikot na siya mga ka-beers. Ayan. At yan, yan o kuli ha. Ayan, one kuli. Medyo hirap siyang umikot mga ka-beers ha. Ito lang. Mahina yung kanyang starting ha. Ayan. Yan, medyo nahirapan sa mga ka-beers ha. Malakas yung kanina. Ba't siya humina? Naka-break pa rin. Yan, naka-break pala. Hindi man. Hindi naman siya naka-break. At, ay, naka-out. On. Yan, humina na naman itong ano to. Ang nangyari dito. Yan. Yan siya mga ka-viewers. Yan, try ko siyang iangat. Yan, break siya. Yan. Mahina yung kanyang starting. Hila ko dito. Bakit siya mahina yung starting mga ka-viewers. Anong nangyari sa kanya? Mahina yung kanyang starting. So ayan mga ka-viewers, nako, pinahirapan ako ng washing na to. So pinalitan ko ulit yung mga ka-viewers, yung kapasitor na ito. Kasi bumaba yung kanyang microfarad. Noong una, malakas pa yun siya kasi nasa mga 3.6 pa yung niya, yung kanyang microfarad. So bumaba siya. Yung nakita nyo kanina, mahina na siya yung starting. So tingnan nyo po, ititest ko siya. Yan, yung tester ko ay nakaset yan sa microfarad mga ka-viewers. Yan, yan. Nakaset yan sa capacitance pala, capacitance. So test natin siya mga ka-viewers. Yan. Tingnan niyo po yung aking tester kung ilan na yung kanyang nare-reading diyan. Ayan o. So 0-0 kagwang na. Hirap mag bablog na wala tayong tayong lahat ang gumawa. Walang makahawak sa camera. So ayan, nakita nyo, hirap pa namang to yan yan, 400 plus na lang, 400 na yun yan. So 560 558 nanoparad na lang siya. So ito lang ko mga ka-viewers. So ito yung ipinalit ko. So itong kapasitor po ito ng ceiling fan, yung orbit fan. Kung nakita nyo, marami siyang output. So ang kinuha ko, common ito ay Koray Red. Tapos yung yellow, yun po ang ito po ang sa 4.5 microfarad. Ito namang isa-isa, ito 1.5 tapos 3. Itong 3 naman bumaba na to siya. So 2 plus na lang siya. So itong kinuha ko 4.5. So yan, ititest ko siya uli mga ka-viewers. Kagwang tong washing na to. Pinahirapan pa ako nito. Ay nako. Yun. So mamaya ko na lang to mga ka-viewers, ako na lang tawag diyan, yung kanya mga wirings, ako na lang sa uli diyan. So ito na lang muna i-test natin. Yun. Yun, gumana na siya. Yan o. Diba kanina nakita nyo, starting lumalakas yun. Biglang tawag dyan. So ito nang ginagamit ko. Pinutol ko lang to, itong dalawang to, pinutol ko yun. Wala namang gamit yan Ito naman yung common. Tapos itong kinuha ko yung yellow. Yellow kasi R, ay nakalagay dyan Yan yellow. Yan sa gitna yellow. So 4.5 siya. 4.5 microfarad. So ayan pong kinuha ko mga ka-viewers, buo pa yan. 4.5 pa rin yung reading niya. Yan, so malakas na siya Ayan. So yan, success na po itong i-repair natin mga ka-viewers. Pati dito, yung dryer. Yun. Ayun. Gumana na din yung washing natin. Yan Yan. So open na yung washing mga ka-viewers. Itong dryer naman likot na siya. Try ko siya yan Yan ko muna. Yan, off ko muna siya.
Tapos, ito natin i-on ulit. Yan, para makita nyo yung kanyang starting. Yan o. So, pihitin ko siya ulit mga viewers ha. Para makita nyo, yan o, starting niya. So, okay na. Malakas na kanina, mahina, biglang humina. So, dahil siguro dito, baka nadamay na rin yung isa. Yan, dahil dito, yan o, naglo-bloated. So, yan. So, yan mga viewers, success yung repair natin. Ayan. So, success yung ating repair ngayon mga ka-viewers. Kahit nahirapan tayo, pero na-repair pa rin natin. Ayan. So, pasensya na po mga ka-viewers, nalimutan ko mag-shoutout kanina. So, ngayon lang ako mag-shoutout sa kanina sana to, kung hindi pa natapos, kaso nakalimutan. Ayan, mega shoutout pala sa mga patuloy sumusuporta sa aking channel. Yan. At sa mga palagi nagko-comment sa inyo mga ka-viewers, sa mga organic viewers yan, silent viewers, sa mga subscribers ko, sa mga new at saka old subscribers. Ayan. Mega shoutout po sa inyo lahat, mga ka-viewers. At sa mga palaging nagko-comment sa aking mga upload na si Sir John Santiano. Ayan, mega shoutout po Sir John Santiano, Sir Andy Trinidad, Sir Toxic Gaming or Nelt Vlog. Ayan, may channel na po si Sir Toxic Gaming or Nelt Vlog. At saka si Sir Ryan De Leon. Ayan. Sir Florindo Isidro, Sir John Mercado Jr., Sir Manuel Madukon, mega shoutout po. Sir Ferdinand Lopez, ayan, Sir Enmar Dison, Sir Edgardo Jr. Dato Talavera, Sir Edgar Macam, si Sir Vicente Biboso Bandiquillo, at saka si Rinaldo Macasiano ng GMA Cavite, at kay Sir Benjan Calderon, ayan, Perdi Ronquillo, Emerald Chiliosa, Cesar Plistado, ayan. At sa aking mga kaibigan din sa YT na si Teleteacher, Maya Vlogs, Andy Rabino to, Inting Butingting, Andy Rabino TV Tech, Andy Tech, ayan. Kay West Jojo Tech, Ricardo Bernardo, Fix and Review, Roda Tech TV, John P. Technician, Rodopoy Studio, Yoyong's Repair and Tutorial, Tactics PH Official, Tones Bahay Vlog, Jimenez Iban Vlog, Phil-Am Country Living, GOG's TV, White Fairy, Horseshoe TV, Bullet Train Channel, GAG Channel, Soktik TV, Kiri Mendoza Vlogger, H-Stick TV, Ruel San Andres, Chris Perez Vlog, GFC TV, at saka si Len Abalye Lifestyle. Yan, bigay lang sa top idol, Len Abalye Lifestyle. Guys, Jos Electrical Vlogs, Mercy Werham, Amigos Amigas, Jan in Gracia, Leotech, DJS Channel, Tiger Set TV, Lex TV Official. Ayan, may kalam shoutout sa'yo, bye, idol, bye. Lex TV Official. Sino pa yun? Si Giros Flores Mix Vlog. Ayan, The Burton Channel, Live in Japan Countryside, Den Lens TV Vlog, Iconic Insight and Beyond, Sir Lawin, Nanatanan TV, Look the Great, ayan, Marco Francis 713 Mix Vlog, Reina Vlog, Po The Expert, Just Dado Vlog, Island Store Mix Vlog. Ayan, may grab shoutout po idol, Island Store Mix Vlog, Lovely Mode Forever, at saka si EQC TV, Kiss Neil Channel, 3M Vlog, Anonymous Vlog, Jinky Inok Vlog, JWG Ward, Bitoy Malana, Teacher Chob, Darwin Tech, Farmer Boy TV, Roger Cedric, DJ Disquanter, Ipras View, DJ Lin Mix TV, Miss Jamie Baliena, DJM Mix Vlog. Yan po, mega shoutout po sa inyo lahat. At kaya pala kay Bayon TV Mix Vlog, mega lang shoutout po. Yan. So yan mga viewers. At ayan, mega lang shoutout din mga viewers. Ayan, yan si Pugi mga viewers. Yan isang beso. Yan. Kaway pusing. Ayan. So yan mga viewers. Okay na po. So tapos na po. Success po yung ating repair. Yan. Yan, on ko siya uli. So mamaya ko na to, mga viewers, ito. Mamaya ko na to, ako na lang mag-ayos nito kasi nagyan ko pa ng takip yan. So yan, kung mayroon kayong nakuha ang kunting idea sa ating repair ngayon mga viewers, sana po huwag niyong kalimutang mag-like, i-share, at higit sa lahat mga viewers, paki-subscribe na rin ang aking channel mga viewers. Ayan, para palagi po kayong connected at palaging okay. Ayan mga viewers, bye-bye po at kita-kita tayo ulit sa aking next na upload. So ayan, bye-bye mga viewers.